Good morning, magandang umaga sa ating lahat. Amen. Hallelujah. Ay araw ng Diyos. Amen. Hallelujah. We're ready. Handa na po ba tayo? Napuri ng Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. So set aside everything. Focus on the Lord Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. Amen. So tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa ating Panginoon, respeto, arumpisahan natin ang gawain natin para sa Kanya. Amen. Kailangan sa araw na ito, itatas natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo magpakababaw at siya ang dapat ang lahi sa taas. Amen. Amen. Hallelujah. Ready na po ba tayo? Amen. Amen. Glory to the Lord. Amen. Hallelujah. Pagpalain ng Diyos sa bagang ito, sa hapong ito, Lord God. Ang muna po kayo sa amin, Lord. Itataas kita.
Hallelujah. Na kami inyo, Panginoon, binibigyan ng pagkakataon upang purihin po kayo sa hapong ito, Panginoon Diyos. Upang gawin po namin, Panginoon, ang gusto niyong mangyari sa aming buhay. Kaya bless niyo ang paksa sa amin sa gabing ito, sa hapong ito, Panginoon Diyos. Hallelujah. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kalakasan at tuwa. Na purihin po kayo, Diyos. Hallelujah. Sa hapong ito, Panginoon, ng pag-uumpisa po namin, Panginoon, ng aming gagawin para sa inyong Ebanghelyo, Panginoon Diyos, Lord God. Naawag yung banal na Espiritu, Panginoon Diyos. Salukuban niyo po kay Panginoon yung banal na dugo. At ang inyong Espiritu ay kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Yan po aming kailangan sa oras na ito, Panginoon, ay kayo po, Panginoon, Lord God. Kayo po, Panginoon, Lord God, ang tinataas po namin sa hapong ito, Panginoon. Dahil sa mga magandang inyong plano sa buhay namin, Panginoon Diyos. Dahil sa inyong mga salita, O God, sa naming pinamumuhayan sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa ginagawa ninyo sa lahat-lahat po, Lord God. Maghari po kayo sa lugar na ito, Panginoon. Ganon dito, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, na mapapakinggan at naririnig namin at matatanggap namin na sa oras na ito, Panginoon God, ay bendisyonan niyo po, Panginoon, na may garak, may tuwa, Panginoon po kami na tumanggap ng lahat-lahat po, Lord God. Ganon din po, Panginoon, yung gagamitin sa oras na ito, Panginoon Diyos. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos, Panginoon. At ganon din po kami na tagapakinig, O Diyos, ay karapat dapat po lamang, Panginoon, at tanggapin namin ang iyong salita, Panginoon. Dahil yan po ang aming instrumento para sa ikalalago ng aming paniniwala at pananampalataya sa inyo. Kaya Diyos na makapangyarihan, mangusap po kayo sa umaga nito, sa oras nito, Panginoon o Diyos. Kayo po lamang, Panginoon God, ang siyang itataas, na habang kami nabubuhay, O God, habang kami binibigyan niyo ng hininga, habang naririto pa po kami, Panginoon o Lord God, sa mundong itong aming ginagalawan, ay kayo pa rin, Panginoon, ay nakalutil sa aming puso, upang kayo lagi, Panginoon, aming takwa na itaas, Lord God. O Diyos na makapangyarihan, sa oras na ito, pagpalain niyong bawat sa amin na tumanggap ng iyong mga salita. Pagpalain ninyo, Panginoon, magmula sa bata hanggang sa matanda, O Diyos, na kami po, Panginoon, ay magpapatuloy habang may buhay, Panginoon Diyos. Magpapatuloy po kami, no matter what, Panginoon, mangyari sa aming buhay. Kayo pa rin ang aming takuhan. Kayo pa rin, O Lord God, ang aming pupuntahan sa lahat-lahat, O Lord God. Kaya Ama, pinapasa kamay po namin sa inyo lahat ang gawain dito sa CLM, Panginoon Diyos. Dito pa inyong trabaho, Panginoon, para sa aming mga anak ninyo. Kaya Lord, nasa inyo ang aming kalaguhan. Maglalago, Panginoon, ang aming pagsisikap para doon kami lumang, Panginoon. Tulungan niyo po kami ang bawat sa amin, Panginoon. Kayo ang kumilos. Kayo ang magbigay, Panginoon, O Lord God, sa bawat isa, the conviction power, Lord God, para magkaisa po kami sa gawain ito. Bless niyo po, Panginoon, Lord God, ang gawain namin dito. Hiniling ko po sa matalis na pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Nakanta, tayo na po nakanta ang ating puso na puri natin Panginoon sa mga ito. Amen. Amen. Purihin po natin ang pangalan. Taas natin. Amen.
Sa bawat umaga kay ganda, simulang magpuri sa kanya. Itaas ang kamay, tanggalin kamay, at ipagpuri ka. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat ibig. Mula sa labi ko napupuri. Mula sa labi ko napupuri. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yong maipapantay. Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at bumabay. Wala sa'yong maipapantay. Sa bawat umaga kay ganda, simulang magpuri sa kanya. Itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumaraan, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng hinaya at bawat ibig. Mula sa labi ko napupuri. Mula sa labi ko napupuri. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yong maipapantay. Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at gumabay. Wala sa'yong maipapantay. Jesus, sa buhay ko ika'y ang nagbigay ng kulay. Wala sa'yong maipapantay. Jesus,
kaibigan. Never. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa iyong pag-ibig at kapangyarihan, wala kang katulad, O Diyos. Ulitin natin kami sa Kanya. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa iyong pag-ibig at kapangyarihan, wala kang katulad, O Diyos. Habang na di nagmamahal, kapayapaan bilang mga aliw sa iyong biyaya at kaluwalhatian. Wala kang katulad, O Diyos. Gawin natin sa Kanya, wala siyang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa iyong kalinga at katapatan, wala kang katulad, O Diyos. Nalalapit sa iwa, lubos at hanapan iyong pangunawa. Sa iyong katwiran at kapanalan, wala kang katulad, O Diyos, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Sa iyong pangako at kabutihan, wala kang katulad, O Diyos. Kalang na di napaparang, pumapawi na lahat kong
Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Sa kanya, Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Awitin natin sa Kanya. Wala nang iba sa puso ko at isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba sa'yo walang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko at isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo walang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko at isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo walang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko at isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba sa'yo walang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko at isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba sa'yo walang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko at isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo walang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hallelujah, Lord. Isa ko, Panginoon, tayo po dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa pagkatang bigay po sa amin sa umaga, hapon na ito, pang sa araw sa Panginoon, na kung saan hindi namin nakaligtaan ang araw na para sa iyo, Panginoon. Actually, Lord God, 24 hours, Panginoon, supposed to be sa iyo, Panginoon.
So Lord God, may bigay man namin ang 10% noon. Lord, sa nawa ay maintindihan mo po kami, Panginoon. Lord, pero patuloy pa namin hiling sa iyo na i-convict mo po kami na may ibigay ang kabuuan, Panginoon. Kaya sa oras to, Panginoon, kayo po ay dumudulog sa iyo na kung saan ay ibong basbasan ang aming pagpapatuloy. Na ang salita mo na aming pagmumulay-mulayan sa araw na to ay maging buhay, Panginoon. At buhay the sense, Panginoon, na kaya niyong baguhin lahat ng dapat baguhin sa aming pag-iisip, sa aming panunita, sa aming gawa, Panginoon. Hindi kami nandito para umigib ulit ng mga kalaman. Kami nandito para hayaan ang salita mo ay i-transform niya po kami. Salamat po, Ama. Mas basam niyo po ang inyong lingkod, tago niyo po sa likod. Kayo po ang makita, ikaw ang marinig, at kayo po ang maiuwi ng bawat sa amin. Lord, ayon sa iyong salita, tinatayuan namin na hindi babalik sa iyo ang salita na hindi naganap pa na nito ang iyong kalugod. Siya nawa ang maganap. Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaya nahirapan nyo ng digang so kasi narinig ang sarili niya sa microphone. Mas malakas yung instrument. Amen. Okay. Praise God. Okay, nasira yung router natin. Nag-end na yung live niya. So, talaga punta rin ng military. Punta tayo. Kailan? Bukas. Okay. Tingin kami sa swap meet ng military bukas. Okay. Amen. Excited ba kayo pupunta nyo rito? Wala sa mukha nyo. Oo, wala sa mukha nyo. Kasi pumunta sa view. Okay. Come on people, be excited. Amen? Amen? Sa school, pag palagi kang late, anong ibig sabihin sa record mo yun? Palagi kang late. Anong tarde? Anong tardines? Tinatamad, right? Amen? Pag late ka daw sa church, tarde din record mo sa heaven. Hindi, check nyo, nung kayo active kay Lord, nung kayo ay excited pa kay Lord, kayo palagi na uuna. Tama hindi? Amen? Tandaan nyo po, sa pag-gathering, gathering po natin, ang Holy Spirit na nandito na in advance. Siya excited na excited to meet the people of God. Amen? Huwag natin po siya pagantayin dahil siya po ay kagalang-galang. Tama po ba? Diba ang pangit na pinag-aantay yung kagalang-galang? Pwede ba yon sa program na yung speaker sa kayong mga tao? Tingin nyo lang. Yung guest of honor and speaker, nandun na pero wala pang katao-tao doon sa event. Sabihin siguro, sobrang naman itong speaker, siguro first time, excited. No. Come on, you will, mag-skip kayo rito, kawawa kayo pagkarami sa Panginoon someday. Because I do believe, based on my experience with the Holy Spirit, so excited all the time sa gatherings ng kanyang mga anak. Yun ang tinuro sa akin. From the beginning, nakilala ko si Lord, sabi sa akin ng mga pastors ko, don't you ever forget, Bible study, prayer night, home Bible study. Pag naglagay ka ng time na 7 o'clock, 6 o'clock pa lang doon na si Holy Spirit. So excited. Don't make Him wait. Kagalang-galang siya para pag-antayin. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Being late means tardiness. Tama? Okay. Hindi, masasabi sa rin, excited kayo pag ano eh. Pag ayaw yung trabaho mo, dinadrag mo yung paa mo pumasok. Pag gusto-gusto mo yung trabaho mo, linggo pa lang, excited ka na sa Monday. Tama hindi? Amen. Gusto mo dyan ba ang presence ni Lord? Don't get mad at me, okay? I'm speaking the truth, and if you got mad at me, I will not say the word. Pero kawawa kayo.
pinrove ni Lord na naman sa akin one time, lately. Pag pag na-offend ako, tapos tinigkom ko yung wig ko, may nangyari doon sa naka-offend sa akin. Pero pag sinita ko yung kina-offendan ko, naliligtas yung tao. Ano nangyari sa kanya? Kaya sabi ko, okay, tikom ko pa muna. Para bago dumating yung Lord, magising yung tao. Are still here? Amen? Okay. Sigurado kayo? Mas lalo kayong sumangot ngayon. Okay, Lord, bahala kang Holy Spirit. Diyan ka naman lagi. Sabi nga ni Ryan doon sa pinapanood niya, yung pinapanood niyang binigay sa kanyang teaching, hindi ko na siya bigyan ng teaching dahil wala na yung laptop ko na mayroong DVD or CD na nagre-record ngayon sa Pilipinas. Dahil wala silang magamit doon sa TV. Dahil yung TV binili namin, HDMI. The only computer I have in the Philippines na HDMI, yung aking pinakamamahal na 17 inches. No choice, iwan. So, mag-USB ka na kasi, ikaw lang late sa mundo. Kung may smartphone ka, i-download mo doon. Di ba? Tapos i-bluetooth mo sa car mo. Pirang car yan, ang steel niya, buhok. Ang mamahal ng mga niya. Tapos, car stereo niya, panahon ni kupong-kupong. Hindi. Amen. Okay. Upuan niyo naman yung upuan dito sa kayaan. Kasi ang pangitingnan sa video, walang tao. Parang kinakantahan lang nung upuan lang. Pansin nyo? Wala nakaupo, right? Walang tao. Kaya mga nanonood ko, mayroon man. May tao po, nasa likod lang. Okay, hindi itong text ko, no? Ayon sa Genesis 1:26, ang tao ay nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Tama? Ano sa English yun? Yung wangis at larawan. Image, yun ang larawan. Amen? Image, likeness is wangis. Amen? At di natin pwedeng talikuran tulad sinabi nga sa Genesis na sinabi niya roon ang tao ay likha galing sa unggoy. Tama? Hindi. Maliwanag sa Genesis 1:26, tayo ay galing sa wangis at larawan ng Diyos. Amen. Before I continue, gusto ko pong ipabatid sa inyo, please, times 10 to the infinite power. Hindi kayo nandito to gain information. Yun ang purpose nyo dito, you're wasting your time. Kayo nandito to be transformed. Because ang Word of God is not for information purposes, it's for transformation purposes. Amen? Kaya pag nag-attend ka ng church, wala kang transformation, mali pakay mo. Change yung pakay mo. I came here to be transformed by the Word. Hindi si pastor ang magta-transform sa inyo. Kailangan din ni pastor ang transformation. Kailangan din ni pastor o ni teacher. Amen. Amen ba? Kailangan ni teacher din ang transformation ng Word of God. Hindi po kami perfect. Sabi ni Duterte, hindi ako perfect bago mo ako i-judge. Sagot ko naman sa kanya, ako din di rin perfect, kaya lang ayaw kong idamay ang buong Pilipinas. Kasi narili ko lang pagka-imperfection ko. Kuha niyo yun, okay? Amen? Singit ko lang to, kasi baka wala nang time. Lahat kayo nakasakay na plano rito, right? Amen? Ano yung pinapanood sa atin? Huwag na din demonstrate ng mga flight crew. Ano din yung demo nila? Bago mag-take off yung plane o habang yung plane ay nasa taas na. Ano din yung demo nila? Okay, ano yung nakita nyo na pag bumabagsak sa harap mo sa sino na upuan mo? Your bag? Nahuhulog daw. In case na nag-depress or nawala ng oxygen yung aeroplano, ano yon? Mask daw.
Okay, oxygen mask. Okay, wag lang yung mask. Yun yung oxygen. Doon tayo hihinga lahat. Amen? Ang instruction doon, mahuhulog yun, right? Tanong, pag ikay may kasamang bata or disabled, mahuhulog yung sa iyo, mahuhulog sa kanya. Anong gagawin mo? Sino ang lalagyan mong una? Yung bata, unahin mo. Sarili mo, unahin mo. Yourself. You have to, so that way you will be able to help out those. Sandali sandali lang. Natatanong lang po ako. Okay. Ano na unahin mo? Yung sarili mo o yung bata? Sarili. Sarili muna. Eh bakit di mo unahin yung bata? Pag nawalan ka ng oxygen, hindi ka matulungan ng bata. Tama? Amen? How would you be able to help them? Pag inuna mo yung bata, at ikaw naubusan ng oxygen, yung bata hindi kanya matutulungan nun. Masala yung disabled. Amen? Kaya ang number one doon is, unahin mo sarili mo, lagyan mo muna sarili mo, bago mo ilagay doon sa unable. Yun ang instruction doon. Dito ang selfishness umaatake, no? Unahin mo sarili mo, bago mo ilagay yung sa katabi mo. Nandiyan po ba kayo? Okay. Analogy ko lang po yan, baka mo makalimutan. Tandaan niyo po to. Kayong mga teachers, kayo po mga nagsishare ng Word of God, tayo po required na mag-share ng Word of God. Ito ang ibig sabihin po noon. Okay? Bago mo hayaang magsak ng God yung tao na I'm capable, magsak ka muna. Be strong. Stay in the presence. Suck more of the Lord. Nakuha niyo ba? Humigop ka muna ng maraming God, kay God, si God, bago mo tulungan yung iba na humigop din. Nakuha ba natin? Amen. Kasi maraming share sila mismo, walang time with the Lord. They don't spend time with the Lord, they don't have quiet time with the Lord, they don't have private moments with the Lord. Hindi, yung asawa ko, laging nag-pray, hindi kasali yan. Iba yung asawa mo, ikaw sa si Lord, iba yung ikaw at si Lord lang. Kung yung excuse yan. Amen? Ikaw sa misis mo, sa si Lord, iba yon. Ikaw at si Lord lang, iba rin yon. Amen? So, yung pagsak natin ng oxygen, ibig sabihin nun, kay tandaan nyo na pinrate sigat sa tao ibinlow sa nostrils. We still need the breath of God, the oxygen of God every moment, every seconds. Amin ba? Nakuha nyo? Maganda ba? Amen? Nakuha nyo? Kasi one time nakahiga ako din, naisip ko yung mga narinig ko yung meditate ko, tama. I'm guilty, Lord. Sabi ko gano'n, I don't spend more time with you. Nakuha nyo ba? That's the only way God will transform us when we spend time with Him. And then when we are transformed, then we can help people. Itulungan natin silang magsak. Hindi sa atin magsasak, no? Hindi pwede oxygen natin, oxygen din nila. Hindi. Tutulungan natin sila paano magsak on their own to God. Bakit? Para kung wala na tayo, they can stand their own faith on God. Hindi dependent sa atin. O di ba discipleship? Nakuha niyo ba? Okay, so tandaan niyo, kung nakita yung aeroplano, oxygen ng aeroplano, okay, may time na ba ako nakaupo kay Lord? Nag-spend time na ba ako kay Lord? On. Amen, may quiet time ba ako kay Lord? Yung talagang cellphone ko, pinapatay ko. Facebook ko, nag-fasting ako. Mga ganyan style ba? Amen? Hindi yung nagbabasa ka ng Bible sa mga postings sa Facebook. Halusot. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Amen? So, we are created in God's image and likeness. The question is this. Ang tanong dito is this. Father, Son, and the Holy Spirit. Father, Son, and the Holy Spirit. Which image and likeness doon ang tinutukoy niya? Image and likeness of the Father? Image and likeness of Jesus? Or image and likeness of the Holy Spirit? Ano kaya doon? Amen? Kung image and likeness of the Father, Spirito dapat, saan tayo? As for the Holy Spirit, obviously, it is the image and likeness of Jesus Christ. Nandiyan pa ba kayo? Amen. O huwag sabihin naman, ako, ibubuhay natin si Father, kawawa ng mga iglesia, amalang sila. Ikaw ng mga Pentecostal, for sa Holy Spirit naman. Tingnan natin ang Colossians chapter 2 verses 9 hanggang matapos ang mundo.
Ayun dito sa nakasulat. Sapagkat, salamat, wala tayong screen, mga Biblia nyo ngayon ay nagamit. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Wow! Nandiyan pa ba kayo? Kanino yung sa Kanya? Kay Jesus to Sapagkat sa Kanya'y nananahan. Alam niyo yung word na nananahan, right? Okay, nagastay, nagatira. Amen? Ang buong kapuspusan, the fullness, ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, the fullness of God is in Jesus Christ. Nandiyan pa ba kayo? Nakahayagan ayon sa laman. Ibig sabihin, yung kapuspusan, the fullness of God is in Christ bodily. Ay, salamat Lord. At sa Kanya tayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Wow! Ang sabi dito? At sa Kanya kayo'y napuspos, amen? Na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan, powers and principalities. Siyang head. Sino? Si Jesus Christ. At tayo puspos noon. Sino ni Jesus Christ? Nandiyan pa ba kayo? At sa Kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ni doktor. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Na nangalibing na kalakip niya sa bautismo na kayo na may muling binuhay, nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos, na muling bumangon sa Kanya sa patay. At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay Kanyang binuhay kayo, nakalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin, at ito'y Kanyang inalis na ipinako sa krus. Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga nilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Wow! Nakuha niyo hindi? Let's close in prayer. Okay. So, pasinin natin, tayo ay nasa laman. Okay? Si Jesus ang Diyos na nagkatawang laman. So, yung tinutukoy sa Genesis na image and likeness is no other than but the image and likeness of Jesus Christ. Alam niyo na ito, kaya lang hindi lang na-detail, no? Pero this time, ito yung pagkaalam natin, yung information na yon, it will convert natin into transformation into our heart, believing, wow! Amen! Last Sunday, sabi natin, in Him we live and have our being. Amen! Therefore, tayo yung Word that becomes flesh. Tayo na yung kakainin ng mga tao ngayon. Tayo na yung, like, sabi ni Jesus Christ, I am the light of the world. And then we become the light of the world. Amin po ba? And now naman, i-clarify natin maigi ngayon. Wow, grabe pala. Yung image and likeness pala, na kung saan, basta itinuturo-turo lang na image and likeness, pero ngayon, alam ko na yung talagang pupuntahan ito eh. It's Jesus Christ, the fullness of God, head, bodily. Yung fullness of God, yung image, the fullness of the image and likeness ng God ay na kay Jesus Christ. Woo! Amen! Ako pala ay na-form in the image and likeness. That is my image and likeness. Hallelujah! Amen! Ang nangyari kasi is, alam nyo, ang ganda ng video na pinakita ko kay Jen kahapon, explain ko sa kanya paano create ni God
ang tao. Kasi ang kuting natin yung kwento-kwento noon na kung saan kumuha si Lord. Parang kumuha ng Barbie, meron niya in his hand. Hindi eh, ang ganda ng video kasi si Jesus Christ mismo, kumuha siya napakalaking putik, kasing laki niya. Kung gano'ng kalaki si Jesus Christ, gano'ng kalaking putik ng pinom niya nakahiga sa kinuha niya, pinom niya na tao. Pagkatapos ng katawan, pinom niya yung ulo. Una yung ulo putik pang diretso, ginanyan niya yung mata, ginanyan niya yung ilong, ginanong niya, tapos ginanong niya. Then na-shape na yung mukha ng tao, kasi laki na mukha niya mismo, tapos gumanon siya, tapos binlohan niya. Something from his mouth pumunta sa ilong, tapos naging buhay yung tao. O ang galing ng pagka-illustrate ng video yun, sabi ko. Di ba? Pansinin nyo, yung kaibahan. Yung kaibahan ng God form at yung chalk at clay, parang imagine mo, wala ng putik, yun ang ganon, tapos tapos hindi ganon eh. Nakuha natin? Compare mo ngayon yung talagang impact nung, yung kumuha ka ng putik na kasing laki mo, i-shape mo na kasing laki mo, amen? Ay, hindi madali yun. Madali ba yun? Hindi. Amen? Tapos ang galing eh. Nung pino-form niya, talagang nakaupo siya. Tapos talagang with work talagang ginawa niya. Amen. At ang akala ko, ang perception ko noon is that si Adan saka si Eva hubad doon sa Garden of Eden. No, hindi sila hubad. I don't know, itinuro ko to noon. Hindi sila hubad. They were naked in the garden. Sila nasusuotan ng glory of God. Nababalo sila ng glory of God. Amen? Puting-puti na damit, which is the glory of God, is covering them, their nakedness. Nakuha ninyo? The only time na nawala yung damit nila nung sila nagkasala because the glory of God left them. Yung bumabalot sa kanilang kanikidan ay biglang nawala. Kaya, nakita ko ba pala ako? Nakuha ba natin? It's not that they're hubad before. They're not hubad before. Amen. Umalis lang yung glory of God nung nagkasala sila. Kaya they need to make up their own clothes. Nakuha ba natin? Amen. And I do believe, and I convince, yung ginawa ni Father, Son, and Holy Spirit doon sa cross of Calvary, I do believe na-restore yung glory of God na yon sa bawat isang tao na tumanggap sa kahugasan ng dugo ni si Kristo sa kanilang mga sarili. Do you believe that? That everyone na sincerely, genuinely, hindi yung porque dinapuan ng kamay ni pastor, natumba, born again siya. Hindi yun, hindi po, marami mong ganon. Hindi yung akala ay born again sila. Hindi. Yung totoong alam nilang convinced sila, converted sila na talagang anytime sila mamatay, pag tinanong mo, will you be in heaven if you die today? Yes, I'm sure. Yung mga ganun ba? For we are saved by grace through faith. Di ba sabi, we're saved by faith? No. Grace ang nagligtas sa atin sa magitan ng faith natin. Anong faith? It is a saving faith. Hindi yung kuwan lang na faith. Napakaibabaw ng faith. No. It is a faith na kung saan kung buhay mo nang hihilingin, hindi mo pa rin ibibigay. May nagsabi nga, pag di mo ito sinishare ang gospel, hindi mo naintindihan ang gospel. Pag di mo ito naintindihan ang gospel, hindi ka saved. May sisigaw ng something, hindi mo naintindihan. Amen? Maliwanag po ba? Kasi kung naintindihan mo ang salvation, hindi ka makatulog, hindi ka makakain, hanggat yung mga kilala mo ay hindi na saved. Dahil alam mo, hindi nila hawak ang buhay nila, anytime mamatay sila, impyerno sila. Kung naintindihan mo ang salvation, hindi ka patutulogin yan. Sabi ko sa inyo, nung nasa Bible sa kong pinag-aralan namin ng Book of Romans, there was one time na after class namin ng 11 noon, hindi kami makakain, nag-iyakan kami before the class ends. Tapos ang gusto namin lumabas sa Bible School, na makita namin kung pwede share namin kaagad ang lakas ng conviction. Nasa Book of Romans kami, anong subject namin? Evangelism. Tinuturo sa amin ang personal evangelism sa mass evangelism. At ang laki ng impact sa akin nung kaya hanggang ngayon, maski anong mangyari, hindi ko binibitawan. Nandiyan ba kayo? Amen? Special sinabi niya na, hahanapin ni Lord lahat yung mga nakilala mo na mismo. Sa'yo. Oh, grabe.
Pwede Lord, mag-isolate na lang ako para walang makita. And I do believe pag ikaw talaga, genuinely, totoo ikaw talaga, na yung mga naintindihan mo, talagang tinutuo mo, hindi lang church. Alam ko niyo ba? Hindi ka lang naki-carried away, kundi ka lang naintindihan mo, na yung pagpunta mo sa church or paggawa mo ng mga bagay-bagay, hindi obligation, duty, responsibility, o talaga, talagang feel mo talaga, talagang convinced na realism mo talaga na real. Hindi lang knowledge si Jesus Christ sa kanyang salita. Ako niya ba? Pag totoo yun, hallelujah, ikaw ay nakasuot na ng glory of God. Yung umalis kay Eva doon sa Garden of Eden, na damit nila ay idinamit ulit sa'yo. Nandiyan ba kayo? Nakadamit ka ulit. Hindi ka nahubad. Amen. Yung mga mga binabasa natin yung presiding dyan, talagang inilaborate ka doon eh. Yung tuli ng physical kasi sa panahon nila by law, to be clean sa Panginoon, to be accepted, to be worthy unto God, kailangan matuli ka physically. Amen. Pero mas grabe pinagtuli sa atin, spiritual circumcision ito. Amen? Ang nag-justify na tayo ay malinis at banal, ay walang iba, kundi ang Diyos na mismo. Hallelujah! So, the point is this. Mula nung tinutuo ko si Jesus, amin po ba? Amen. Maraming born again, maraming umati ng church, hindi naman sila serious kay Lord. Yan ang problema. Alam mo yung nakipagkasintahan pero hindi serious, hindi sincere, just for the purpose of may kasintahan lang kasi nakatsawan. Alam mo yung nag-asawa dahil tumanda na? Tumanda na kasi kaya nag-asawa? Nakuha niyo ba yung mga ganon? May peer pressure, saka obligation, yung mga iniisip eh, parang mo tumanda ka kasi mag-aalaga sa'yo, mga ganong klase. If you are in God, I do believe God has ordered your steps. Amen? Nandiyo ba kayo? Kung ayaw mong, kung hindi kilala mo yung mag-alaga sa'yo, i-donate mo lahat ng internal organs mo, pati bati mo sa ospital. Dahil buhay ka pa, sinusundan ka na nila. Amen, walang problema pamilya mo. Alam niyo ba alam niyo yung puso ng patay ngayon? Yung puso ng patay. May naimbito silang machine, na pwede harvest yun, ikabit doon sa machine, bubuhay ulit yung puso. At pwede i-transplant sa mga tao na kailangan ng puso. Kasi usually pag ang tao pala patay, yung puso namamatay na rin kasi yung oxygen sa loob nagko-collapse na. Yung mga nerve center, everything na nagko-collapse na kaya patay na hindi na pwede. Yung invention nila ngayon is iba. Oh, grabe. Maski patay na yung tao. Talagang ina-harvest yung heart, kinakabit sa machine, nire-restore ng machine yung mga oxygen ng mga tunnel sa loob. At ilan na yung nasubukan nilang save, almost 20 people na ang transplant nilang successful. Amen? Donate mo na, amen? Ano ba kayo? Okay, yun yung mga bagay na kung saan they enter to relationship because peer pressure. Kinakantsaw ng mga barkada, kung ano mo sabi ka ng boyfriend, nag-govern with the purpose of makasali na makatrending lang. Amen? Nakuha niyo ba? Ito namang isang to, pinagtutulakan na mag-asawa. Natatawa ko sa Pilipinas, yung dalawang nanay-nanayan ko doon na for 2 months kasama ko mag-pray every early in the morning. Si Nanay Glo at si Nanay Lynn. Yung last few Sundays ko na, napansin ni Nanay Glo na yung aking damit ay may sinulid na nakaganyan. Tapos yung hindi pa na-plancha. So the Monday noon, sabi niya, after namin mag-prayer, di ba, pastor, may mag-aalaga na sa'yo. Dapat may nag-aalaga sa mga damit mo and everything. Ha, mag-asawa ka na. Sumagot si Nanay Glenn, yung matapang, parang matapang. No. Sabi ko, paano to? Di kayo mag-agad dalawa. Ano mangyayari sa buhay ko? Nagkukontrahan na kayo. Yung isa gusto ako may partner in life, yung isa ayaw ako mag-partner in life. Kaya ni Lord alagaan mo. Si Lord dyan magagawa dyan. Sabi ko, itong dalawang nanay kong puro speaking in tongues pa naman ito. Puro powerful pa naman mag-pray itong dalawang to. Amen. We are so blessed. Dahil ito ngayon don't watch natin dito, sumuporta yung dalawang nanay. At ngayon kasama nila si Michael, tatlo na sila. Kaya sabi ni Nanay Lynn, you like it or not, Michael, nayakap daw siya ng birthday niya. You like it or not, Michael, igising kita para sumali ka sa amin ito.
sa aming devotion every morning. Report niya sa akin. Yes! Sabi ko naman doon sa aking message sa kanya, may pastor na ako ulit. Sabi sa akin, tatay, pastor yung bata. Huwag naman, malayo mo ka natin. Sabi ko, talo ako, lugi ako yun. So, pasin natin, yung mga serious talaga kay Lord. Please, hindi ko kayo pinaparinggan. Kung nasasaktan kayo, come to the Holy Spirit. Amin po ba? I'm not your enemy. Amen? Sabi natin, yung pinapakinggan ni Ryan, sabi niya doon is that love is unconditional. Love is unoffending. Pag mahal mo talaga, hindi ka na-offend. Pag na-offend ka pa doon sa tao niya, hindi mo talaga mahal. Amen. May machismis ako sa inyo. Si Pastor Rosa. May nanliligaw sa kanyang Israelite na engineer. At ang gwapo daw. Sabi ko yung trabaho mo, nagusto ang kasi. Ay naku, Pastor, meron nakikita sa labas. Talaga, open learn mo. Hindi, Pastor. Siyempre, kasama daw sa Pilipinas pag umuwi ako. Gusto makilala ang parents ko. Ang sinagot mo, ano ka? Sabi, simpadahan daw niya. Ano ka? Sabi, mag-uwi ako ng lalaki. Napaka-conservative. Sabi, matanda ka na anak, pang hindi ko na makita ako kung sabi ko niya. Ay, harem. Praise God. Amen. Malalahian na tayo ng Israeli. Amen. I-check natin sa natin, serious ka ba sa relationship mo with the Lord Jesus Christ? Sincere ka ba talaga sa Kanya? Amen. Yung pag-atin-atin mo ba, yung paggawa mo ba dito, talaga bang, ano yan? Ano ba yan? Duty, responsibility, obligation? Or it's your passion because you love Jesus Christ. It's your love in return to Lord Jesus Christ. Tandaan niyo po ang Selem, nag-gather tayo because of Jesus Christ. Dahil naniniwala tayo, 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst. Yung hinahabol natin. Dahil alam natin, useless nung gathering natin kung wala si Jesus dito. Warning ho, sa 10 church, sa panahon na po natin. Amen? Siyam ang wala si Jesus Christ sa loob ng gatherings nila. Yun na po ang survey ngayon. Bakit? Ang napuno yung events, activities. Wala si Jesus Christ. May mga preacher din nababanggit si Jesus Christ. Puro how-tos. Para bang dito sila sa earth forever. Nakuha na ba natin? So, ang check natin sa natin is this. Come on people, come on. How sincere, serious tayo sa ating relationship with the Lord. Pag serious ka sa girlfriend mo, may dating kayo. Pag sincere ka sa asawa mo, maski may anak na kayo, maski may puti na ang buhok ninyo, may time kayong dalawa. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Pag ang babae doon naglalamping, kailangan niya ng something. Pag lalaki doon naglalamping, kailangan niya ng bata. Kailangan daw niya gumawa ng bata. Huwag naman sanang ganon. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Bakit ko in example ko? Kasi yun ang example ni Jesus Christ, yung relationship ni Jesus Christ with the church. Is a husband and wife. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Hindi ba? Ang asawa nila ginawang wifi na, hindi na wife. Ginawang wifi. Mas kinasakan ka. Di ba alam, diyan ka naman lagi eh. Nakapaligid ka lang naman eh. Kukunin lang kita pag kailangan kita. Di ba yung wifi kailangan mo lang kung ano? Mag-resolve ka. Hindi naman gano'n. Ako ba natin? Amen? Hindi pa ito couples night. Hindi pa ito couples night. Pero an example lang po natin, yung relationship natin with the Lord. Are you really sincere and serious with the Lord? Madali sabihin yun eh. Madali sabihin yun eh. Napakadali sabihin yan. Pero between you and the Lord. Hindi ko kayo ginajudge, but between you and the Lord. Nakuha ba natin? Pastor, kasi pangit ang relationship ko sa mister ko, sa misis ko. Huwag mo idamay yung relationship mo kay Lord. Iba namang relationship yon. And do you believe God would fix the thing that you don't like in your life?
Kaya ba ni Lord yun? Amen? Ngayon ito mag-train si Lord eh. Kung may ano ayaw yun, yung pinapahintulong yung mangyari. Experience nyo? Relate kayo? Kung ano yung ayaw mo yun, yun ang hinahayaan niya mangyari sa iyo. Sa pagbiyahe-biyahe ko, kinakainisan ko talaga ang may bata sa paligid ko. Pag pinatay ang ilaw kasi, matulog na kayo lahat, may batang naglalaro. Yun ang ayaw ko yun. Hindi ako galit sa bata, no? Hindi ako sa bata. Kaya, gusto mo kayo nasa aeroplano, 8 hours, 11 hours ka, tapos yung batang ingay-ingay, tapos nakatulog ka bilang umiiyak. Nakuha nyo, matuwa nyo ba yun? Maisip nyo yun? Amen? Yung pagkakuha pala ng tulog mo, dahil sa tagal ba naman, biglang umiyak yung bata. Nandiyan ba kayo? Sabi ko, Lord naman, gusto ko magpahinga. Kakapagong biyahe pa ako ng Manila, 4 hours, 5 hours pa rin yun. Yan sinagot ni Lord sa akin, ito sinagot sa akin ni Lord. The next flight ko, ang nangyari is this. Isang bata, nasa likod ko mismo, at kung taranpay dyan, likod ko. Sinisipa yung sandalan ko. I-recline kong gano'n, mas lalo. Idiretso ko, gagawin ko ng ulo ko. Sabi ko, Lord, okay Lord, okay Lord. Sige, mag-learn ako dito, mag-learn ako dito, Lord. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko sa pagsakay ko may bata. I love kids, Lord. Masarap pakinggan yung kasabi sa Bible, di ba, Lord? Yung bunga nila, out of the mouth of the babes. Hindi si babes mo yun, out of the mouth of the babies, of the infants, will bring forth the praises of God. So ginawa ko pag nag-iyak ng bata, hallelujah, amen, I agree, receive the worship pa. From that time on, wala na akong batang kasama. Wala na akong batang katabi. Amen? Pumalit mga senior citizen. Sabi ko, ayoko na mag-straight flight. Bakit? Ang daming senior citizens sa yun na yung mga wheelchair ba? Ang dami pag straight flight. Gusto ko yung may connecting flights. Bakit? Kung mayroong mga dalawa, tatlo lang. Kasi ayaw nila magbiyahe lang, paputol-putol. Kaya kung ayaw mo lang mayroong maraming wheelchair, na may 20 lang. Wheelchair. Amen. Mag-connecting flight ka. Hello? So are you sincere tayo ba? Kasi ninyo itong mga people, pakinggan niyo po ito. Dito na mauusap ang Lord sa akin. Grabe. I can't help but, theory ay na lang ako pag sinasabi niya. Amen? Don't you know, my son, na nung umalis yung glory of God from Adam and Eve because of sin, and when you connected yourself in a relationship with me, yung glory na yung na-restore ko na sa iyo. Yung image and likeness of Jesus Christ ay na-restore na sa iyo. Kaya pala ang target natin is Christ-like. Hindi Christian-like, Christ-like. There's a big difference between Christian-like and Christ-like. All religions, ang target nila to be Christian. CLM, ang target natin, Christ-like. Dahil in-impress ni Lord sa akin sa puso ko, ang mga Christ-like, for sure, mararapture. Ang mga Christ-like, for sure, will be in heaven. Pero mga Christians, majority of them, hindi mararapture, majority mo wala sa heaven. Yung mga Christians. Those trying to be Christians. Meron pa silang, without Christ, I am nothing. Tagal na I am, without Christ, I am nothing. Yeah, you're really nothing. Because you're aiming to be Christian. Aim to be Christ-like. Bakit? Kasi yung palang image and likeness na yon na nandun sa Genesis is the image and likeness of Jesus bodily. Nandiyan ba kayo? Hindi pwede spirit kasi body tayo eh. Nandiyan ba kayo? Kaya ang kukopyahin natin yung bodily God. Sino yun? The fullness of God is in the body of Jesus Christ. Kaya ang goal natin is every day of our life is ano? Ang goal natin is how to be Christ-like. Ito bang gagawin ko? Ito bang decision ko? Maging Christ-like ako, maging millionaire ako. Nakuha niyo ba? This I love with Jesus Christ. Maski ninanakawan na siya ni Judas, di pa rin niya alam. Tatingin niyo, di niya alam niyo? Pinatulang ba niya? Ito gusto kay Jesus Christ. Binibigyan niya ng importansya ang pera pagkailangan niya.
Di ba? Nung mawala sila ng tax? No. Kunin mo kay Judas. Siguradong wala eh. Amen. Bakit hindi kuno kay Judas yung mabayad ng tax? Sa tingin nyo? Alam Jesus Christ, wala naman. Yung kaha. Kaya sabi, ay, buti pa yung isda, mapapakinabangan. Punta ka doon, may isda doon, kunin mo sa bibig niya, may perlas doon, benta mo, sobra pa yan ang pang-tax natin. Naisip niyo ba yon? Anong klaseng organization yon? May treasurer, walang pera. Para bang kawawang cowboy. May baril, walang bala. Nakuha niyo ba? Amen? Kaya tingnan si Jesus Christ, hindi siya nakafocus doon. Hindi siya nakafocus. Kung ano yung mandate ni God sa kanya. Tama? Mayroon siyang tatapusin eh. Ano siya dapat tapusin eh. Mayroon siyang dapat gawin na kung saan pwede niya sabihin at the end, it is finished. Or I'm done. Nalpas ako. Amin po ba? Nandiyan ba kayo? Are you getting revelations from this? Then write it down. Because the enemy has come to steal. Pag nanakaw niya yan sa'yo, sorry ka na lang. Amin ba? Come on. Nandiyan ba kayo? Dito ko ba yung example yun? Sa school, yung mga bata, nire-require na ano? Magdala ng notes and pens. Bakit? Para sila matuto. Amen ba? Amen. Anong kaibahan dito sa church, sa school? Nakuha ba natin? Nandiyo ba na makipanood ng news? Makuha ng news? Hindi kayo magbabago nun. Amen? I encourage each and everyone. Since meron kayong mga smarter phone than you, gamitin nyo yung kanilang mga, okay? Pero kung ginagamit din sa Android, sorry lang kayo mga Mac. Ginagamit sa Android na nagustuhan ko yung inkpad, na kung saan nakasync sa aking email. Na maski i-reset ko factory yung aking I'm more smarter than it, ay sinisave niya doon sa aking email. Ano yung ginagawa ko pag nagde-devotion ako, pag I've spent time with the Lord? Ito, katabi ko lagi, and then, pag may whisper sa akin si Lord, tama ko agad. Nakuha niyo ba? Then, tapos nung sinaligo ako, nagbibigay siya. So, ang ginagawa ko, Lord, Holy Spirit, hindi ako pwedeng, kasi bababa ako sa dungeon, paano ko masulat to, sabi ko nga. And so, Holy Spirit, retain mo. Pagdating ko, sakto dyan tayo. Magaling magnakaw itong magnakaw na to. Expert may PhD, MD to. Itong magnakaw na to. May doctorate to. Itong sitikanas na to para magnakaw. Point is, people, pag nakasabi ng revelation, please. At kapag naman nagsulat kayo, buklatin ninyo. Yung estudyante sa school, maski nag-notebook, pag hindi niya binabasa yun, walang natutunan yun. Puno na yung notebook mo. Ilan ang lipat sa puso mo? Wala. Wala natin? Amen ba? Amen? Amen? So the image and likeness na tinutukoy ng bigay, yung wangis at yung wangis at larawan ng Diyos is referring to the larawan at wangis ni Jesus, na kung saan yung wangis na yon ay na-restore na sa atin nung tayo nakipagrelasyon kay Jesus Christ. Amen. Nung nahugasan tayo ng dugo niya, tayo ay nadamitan ngayon, yung glory na umalis kay Adan kay Eva ay bumalik na po sa atin in a form of the Holy Spirit. Wow, hallelujah! Amen! Kaya pala sabi niya, you can come boldly ngayon in the throne of the Most High God, na kung saan yun yung throne, yung place na hindi pwedeng pumasok ang priest noon, high priest lang. Na kung sa itong high priest na to, dapat siya ay talagang worthy or else mamatay siya instantly on the holy presence of the Most High God. But because of the glory na nakadami na sa atin, we can come boldly to that presence now. Wow, grabe!
Kaya pala yung mga high priest and priest, inggit na inggit sa atin habang sila nandun sa taas, pinapanood nila tayo, oh, grabe itong mga to, yan yung pinaghirapan mong pasukin sila, pag kailan pasukan anytime, it's because of the glory of Jesus na na-restore. Wow, hallelujah, nakukuha nyo ba? Amen. So people, I encourage you, spend more time in the most holy place. Bakit? Pwede ka na pumasok. You are now wearing the glory that protects you na masira o mawasak ng presence ng God na yan. Come on! Maraming kailangan ng mundo, kailangan tayo. Nakuha niyo ba? Maraming pang kailangan masave sa family niyo, kaibigan ninyo. And that only happens pag tayo nag-spend time doon sa most holy place to cry in their behalf. Hindi pa sila pwedeng lumapit doon dahil hindi pa sila nadamitan ng glory na yon. Wala pa silang access doon. Pero tayo na-access na nung gagawin natin. Tama na po. Masyadong niluloko itong mundong to. Marami nang ginagawa itong mundong to para kunin ang time natin, isip natin. Come on, nawawala tayo sa purpose ni God sa ating kung bakit niligtas dito. Nakuha niyo ba? Bakit nung naligtas ka, hindi ka niya pinatay agad para sure ka for heaven? Hindi, bakit nandito ka pa? Kasi may purpose si Lord. At yun dapat pinagugulan natin ang buhay, oras, panahon natin. Ano ba purpose mo, Lord? Ako nandito. Kapatid, warning po sa iyo. Pag namatay ka, hindi mo nagampanan yung purpose ni God sa iyo. Depart from me, I don't know you. Nakuha niyo ba? Paano kasi naging busybody ka on this world? Pa-advance ang gadgets, ikaw naman nag-a-advance din ang paglayo mo sa Lord. Nakuha ba natin? Amen? You spend more time on things on this planet Earth. Ako sa Pilipinas, libre ang Facebook, mas wala kang plan, maski wala kang load. Libre ang Facebook, saka Messenger. Basta yung phone mo, smarter than you. Nakakakunik ka to anywhere in the Philippines, kaya pati mga chismosa, upgraded na rin. Dahil dati sa tindahan lang, ngayon nasa wifi na rin. Nakakatawa, pero pansinin ninyo yung mga libreng yan, ano purpose niyan? Para ilayo ang mga tao sa Diyos. Inilalayo sila from the likeness of Jesus Christ. At yung purpose ni God, tanong ko nga sa inyo, subukan yung paggawa yung sasakyan ninyo. Binaklas ng mekaniko lahat-lahat. Tapos kung pumasok sa ulo, iniwan na lang. Hindi binalik? Umalis na lang. Ang sasabi mo doon sa mekaniko? Ngiti ka kaya? Mapapangiti ka kaya doon sa mekaniko? Di ba mainis ka? At pag lumapit sa'yo, kung may problema sa sakyan nyo, tawagin nyo lang ako. Ano sabi mo? Kapal na mukha mo. Wala ka sa loob mo. Hindi ko alam ibalik yung mga tornilyo, iniwan mo, bruho ka. Tapos layo-layo mga sarapan ko, baka mamartilyo pa kita eh. Nature of man, talaga magagali ka, right? Kaya pala maintindihan ko si Lord, sinabi niya, depart from me, I don't know you. Nakuha nyo? Kasi may pinapagawa siya sa atin, basta na lang natin iniwan. Bakit? Busy tayo sa mundo. Tama hindi? Tama hindi? Tama hindi? Ay, paano kung tinapos natin? Yung mekaniko tinapos niya, ang ganda nilinis pa, makinta ulit lahat. Ano sabi mo naman doon sa mekaniko? Tapos ang ganda pagkagawa. Sabi sa mekaniko ngayon, baka, Brad, thank you, galing, well done. Next time, tawagan kita. Recommenda kita sa iba. Galing ginawa mo. Na-relate niyo ba yung well done sa kayong depart? In that manner? Amen. Okay. Tapusin natin itong atong synopsis sa araw na ito. Hallelujah. In the beginning, God created man in His image and likeness. They are wearing the glory of God. So they can commune with God anytime. Sarap ng banding nila in the cool of the night every night. Amen. Nung sumingit ang inggiterong kalaban, sila ay naloko. Lumayo, natanggal yung kanilang sablot na glory of God. Amen. But Jesus said, no retreat, no surrender. Amen? Kung anong inumpisa ko sa tao, pumalpak man kahit at kaiba, kung kailangan ako mismo ang bumaba para restore yung gagawin ko. Woo!
Hallelujah! Amen! Buhay ko man ang kapalit, sabi ni Jesus, gagawin ko. Amen? Hindi pwede na hindi matuloy ang plano ko sa mundong ito, kaya ako nilikha. Kaya bumaba siya mismo. At sino man makaknalis nun seriously and sincerely, without Facebook, without Messenger, without worldly things. Nakuha niyo ba? Sincerely and seriously, dabit niya ulit, na-restore ulit, yung nahablot kay Adam kay Eva. And now they are now coming to the likeness and image of Jesus Christ. Hallelujah. Now that we are restored in the image and likeness of Jesus Christ, we not ituloy yung plano ni Lord. Plan A, Adam and Eve. Plan B, ikaw kapatid. Woo! Amen! Kaya wala akong nasahid sa mundong ito. Yung dahil discover ko ang purpose niya sa buhay ko ayon sa kanyang mga salita. So I need to spend on the Word of God daily para ma-discover ko ano ba talaga, Lord, ang assignment ko. Ano bang purpose ko? Since I have now the image and likeness of your Son, I have now, pansinin nyo, the head of all rulers and principalities ay nasa atin na, kaya pala sinabi niya, you can tread on serpents. Ha! Woo! Grabe! Nakukuha niyo ba? Yung power na binigay niya sa atin, siyang head of all principalities. You can say to the mountain, move, and the mountain will move. Oh, gano'n pala yun. Bakit? Nasa atin na yung Christ-likeness. Na-restore na sa atin yung dominion and colonization of this planet Earth. Kaya pala niya ako niligtas at hindi ako namatay agad. Yung pala may gagawin pa pala ako. Lord, yun na ako ang pag-ispin ako ng the rest of my life. Bakit? Kasi mahal na mahal kita. Amen? And I guarantee pag yun ang buhay ko, pag yun ang buhay natin, I do believe, lalapit tayo sa Kanya on that day. Well done. Well done, my child. Come and enjoy what you have worked for. Woo! Amen? Nakukuha niyo ba? People of God, we're so blessed. I'm so blessed. Nireveal ni Lord sa akin to. At nireveal din sa inyo. I guarantee you, wala po itong teaching na to sa mega churches. Nakukuha niyo ba? Please, i-treasure po natin para mag-release pa si Lord more and more. Nakuha niyo? Treasure natin. How do we treasure it? Bigyan natin ang importansya. Lord, na-discover ko ito, Panginoon. Yes, Lord. Mula sa oras na to, I'll be more on my Bible. For what? To discover my purpose on planet Earth. Hindi lang 40 days of purpose to Lord. Hindi lang 40 days, Lord. The remaining days of my life will be spent kung bakit ako nandito sa Hawaii, at sa Kanyohe, sa dami ng lalaki sa mundo, si Jake pang napangasawa ko, mga ganyan tanong ko. Sa dami ng pastor, si Pastor Joseph pa, na kung saan, para si Pastor Ramos na parang sa Pilipinas. Nakuha ba ninyo? Yun, tanongin nyo lahat yun. Sabihin nyo, then go to the word of the Lord, the Lord will reveal to you. Kasi anak ganito yan eh. Kasi anak gusto kita ganituin, ganyan. Amen. Please, people of God, mag-diet tayo sa world. Amen. Mag-diet po tayo sa world. Bawas-bawasan ang Facebook. Alam ko naman niyo yung senior ko na video na kanilang, ay kaya ayaw naman nga senior, yung isang COC player na kinas-out nila yung demon sa kanya, inamin niya siya si Lucifer ang head ng COC. At ginagamit nila ng witchcraft at curses yung mga naglalaro ng mga games na yun. Kaya pa isa yung LOL. Ito, simple lang po ang logic niyan eh. Pag yung ginagawa mo, inilalayo ka kay Lord, nilalayo ka maging Christ-like. Bitawan mo na. Amen. Because our goal is to be more Christ-like, 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 Christ-like each day. So para maging Christ-like, the more you come close to Christ, you become Christ-like. The more you spend time with Christ, you will hear His voice. Amen ba? Amen. Paliwanag po ba? Parang ang pastor mo. Bakit? Pamasal pa siya, parang siya. Mapapansin ko yung mga pastors sa JL, para silang si Eddie Villanueva pag nagsasalita. Pati mata ko nga ganun din. Si Pastor Magtibay, yung mga workers niya, yung kasama niya lagi, talagang mga dinidisciple niya. The way they preach, magtibay na magtibay mismo. Nakuha niyo ba? Amen? Amen?
spend time more with Jesus Christ, you become more Christ-like. Di pastor, sa Facebook ministry ko yan, nagkakaroon ng mga process, tama na mga justifications. You know it. Sabi nga natin natin every Sunday sa English service, you don't need anybody to tell you. You know it. You know na iyan nilalayo ka na sa Christ-likeness mo. Lumalayo ka na sa pag-build sa'yo, pagkadamit sa'yo ulit ng glory of the Lord. Nandiyan pa ba tayo? May apply ba tayo ngayon? Amen? Sa anong goal mo? To be Christ-like. Amen? Don't be Joseph-like. Sabi ni Pablo, emulate me, emulate Christ. Ano yung emulate? Imitate me. Kopyahin niyo ako. Hindi naman yung gayahin, kopyahin. Amen? Kasi pag gaya, amen, amen, yes, yes. Ganun yun eh. Para dictate to the buhay mo eh. Amen? Copy me, Xerox me. Wag ang siniserox si Jesus Christ. Ibig sabihin ni Pablo, there are moments naman na siya ay pumapalpak din. Nandiyan ba kayo? Pag Christ na ginakita yun sa akin, kopyahin nyo. Pag ako na yung nakikita yun sa akin, huwag nyo kopyahin nyo. Amen. Nandiyan pa ba kaya? So we're moving towards Christ-likeness. Amen. Because the image of God is already in us. The likeness of God is already in us. Let it be fulfilled completely in us. Alam niyo, prayer ko is, Lord, I want to be more like Christ to the point, God, that I myself will really recognize myself. Sabi ko, hindi na ako ito ah. Nakuha niyo ba? Hindi na ako ito ah. Dati pag nakarinig ako ng salitang napakasakit, talagang sumasagot din ako. Kung di na ako sumagot in words, sinasagot ko ng simangot o saki o teradulok. Amen? Diyan ba kayo? Pambirti na ako ito ah. Hallelujah! Pina-accomplish na si Holy Spirit sa atin. Amen! Nandiyan ba kayo? Yun dapat. To the point, di mo na ma-recognize sa sarili mo, this Christ na. To the point, yung mga tao sa paligid mo, ang na-recognize hindi na ikaw. Uy, iba ka na. Bakit? Pumayat ako, hindi yan. Ano yung countenance mo, iba na. Talaga? Oh, thank you, Lord. May nag-email na sa akin, no? Sabi ko, talaga? Nakuha niyo ba? Wow, sarili ko. Tao. Sabi ko, Lord, tugpo tayo sa level tayo, level up natin. Ano? I want the principalities, rulers of this planet. I'm referring to spirits. Will no longer recognize me, but they will recognize Christ in me. Because once they recognize Christ in me, they will obey. Si Pablo kilala namin, si Pedro kilala namin, pero sino ka na gumagamit sa pangalan niya? Makubarang ka nga. Kilala niyo yan? Kilala niyo yan? Hindi ako yan. Amen? Amen? Yung tao na kumopya lang sa pangalan ni Jesus Christ. Sabi ng mga demonyo, kilala namin si Pablo, kilala namin si Pedro, pero sino ka? So ano, siyang dinisgrasya nila. Nakakuha niyo ba? Amen? Paglapit ko sa mga demonyo, principalities and rulers ito, pagdating ko sa kanila, hindi na natatanungin mo sino ako because they know me. Bakit? Nasa listahan ako ng impyerno. Huh? Oo. Nandun ako sa number 1 ng listahan ng impyerno. Ano nasa taas ng pangalan ko? Sabi niya roon, this is the person you are to avoid. Or these are the people you are to avoid. Sabi niya sa mga bago i-deploy ni Satanas, ni Lucifer, ang kanyang mga demonyo, sabi niya, o ay mga demonyo ko, na itong listahan ng mga taong iwasan ninyo. Nasa top list ako. Bakit? Because Christ-like. Ako ba natin? Iwasan nyo to dahil mas naghahali si Christ sa kanya. Wala kayong laban dito. For greater is He that is in Him than we. Nakuha niyo ba? Amen? Please. Not information, please. Kawawa naman yung mga tao hindi pa saved. Nakuha niyo ba? Wednesday, or Friday pala, naglakad ako going to church. Tapos nung dati, tumatawid ako sa kabilang agad. Kasi noon, nung tumawid ako, it's so timing na mayroong homeless na naka-wheelchair na talagang kinuha niya lahat yung daanan sa tulay.
Sabi ko, thank you Lord, ginaid mo ako sa other side, or else kung problemahin ko yung kung ano yan, yung buong hirap pa ba? No? Alam yung mainit na ulo na homeless na naka-wheelchair ba? Sabi ko, naku, buti na lang. Sabi ko, bait mo talaga Lord, akong bahala, tumawid ako. Diba? Eh, nung Friday, siguro, busy yung line ko, hindi ko narinig ang whisper ni Holy Spirit. So, naglakad ako, hindi ako nagbanlase, oh. Amen? Di ako tumawid. Pambihira. Doon sa bungad pa lang nung tulay paharap sa akin, basically, nako Lord, kinikwenta ko yung lakad ko, sabi ko, magsasalubong kami sa gitna ng tulay. Tapos sabi ni Satan, ingat ka, ihuhulog ka niya yan. Magsasada mag-isa yan. Eh, dala ko pa naman yung 3 container nung pan, yung pan ko, tapoy ko, sabi ko, kay Nelson, kay Ate Beth, sabi ko, hawak kong ganda, ako baka makusundan ito, makakagawin, dami is pumasok. Tapos nung malapit na ako doon sa, ako sa tulay, rin siya, sabi ko, ay, alam ko na, the next speaking language sa mga, mura na relasyon, sige, worship ka. Laban namang fear. Sige, worship ka. Invite. Sabi, tapos paglampas ko, sabi nung malayo na siya, tapos ako, sabi ni Holy Spirit, bakit di mo na-release yung power ng presence mo para matanggal yung kanyang insanity? Di mo kasi pinalala ka dito. Paglayuan, sabi ko, niligon ko siya, sabi ko, I rebuke the spirit of insanity to you right now. And I do believe, amen. I'm looking forward na yung madaanan lang natin sila. It's because it's more on Christ na tayo. Wala na yung sarili natin. Tulad nun, instead na nangyayos ka, natakot ka, wala na yun. Oh, si basically, greater sinner is in me than is in the Lord. Pag tapat mo sa akin, tatanggal, tatakbo, nakakaripas, aalis yung spirit of insanity sa'yo. Bakit? Si Christ life na to, Christ na to nandito. So, bride that leader of Christ. Ako ba natin? Ano ba? Nakukuha niyo ba? People, kung gano'n nagyan sa atin, inabsorb natin to, pinatransform tayo ng Word of God, makatingin ng oras, hinto yan. Amen? Ibaliktad yung relo. Ba't si Lord nililimitan? Nakuha niyo ba? Pag mangyayari to, na kapag pinatransform tayo sa Word ni God, that we become Christ-like, malapitan lang natin. Oh, grabe, hindi ko makalimutan yung si Lester Sumrall eh. David Sumrall pala, si David Sumrall, kasi Lester siya yung matanda, patay na. Si David Sumrall, siya ang pastor na ang Cathedral Praise, sa Manila. Nakuha niya ang laughing spirit niya dito sa Amerika, tapos dumaan siya sa Hawaii, sa airport pa lang, inukontrol yung laughing spirit niya, umupo siyang nag-aantay ng kanyang flight, mag-open yung kanilang gate, yung katabi niya bigla na umiyak, tumagulgol. Akala niya may problema. Nung lilingon niya, ang tinanong sa kanya, how will I get saved? Yung pang tao nagtanong, paano ako maligtas? Inopen niya ang gate of the kingdom of heaven, pinapasok niya yung tao. Nagsalita ba siya? Hindi. Kasi yung glory of God nag-magnify sa kanya. Pansin nyo, ang presence ni Lord, babaguhin niya ang tao na bago niya. Si Pablo, walang preaching na narinig. Kaya napagpiritsa ni Jesus Christ si Pablo, nung natumba na. Kuha niyo ba? Pero the presence of the Lord, tinumba siya. At binago ng presence ni Lord si Pablo na mamamatay tao. Na ang tigas ng puso, ang taas ng ere, scholar, ang laki ng kayamanang kaalaman sa Biblia. Nakuha ba natin? Amen? People of God, please, I encourage you and I challenge you. Since we are now restored image and likeness of God, and we are now wearing the glory of God, allow the Christ in us, the hope of glory, na siya mag-intensify, that our presence would convict sinners without opening our lips. Katabi mo lang sa bus. Umiiyak na, tinatanong paano siya maligtas. Wala ka pang sinasabi. It's because of the manifest presence of God that you already have, we already have, na i-deprive sa atin ng too much teaching and too much theologies. Come on, let's go back to the basic. Napakasimple lang. Amen? Amen. Say it to yourself, I am the image and likeness of God restored by Jesus Christ.
Therefore, there will be more Christ in me. Amen. 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 So be it. So be it. So be it. Amen. Kayo pa, konting nandito, mahawan natin sila lahat. Mahawan. Hoy, ayan, saan ito? Kaya na ay. Yes! Hallelujah! Kung sinabing judgment begins in the house of the Lord, blessing begins in the house of the Lord. Ooh! Oh, hallelujah! I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. Oh! Mo akana ay. Akana ay. Ooh! Yes! I love you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Tayo tumayo sa presence ni Lord. Hallelujah. Come on, let's worship Him. Let's worship Him. Let's worship Him. Come on, come on, come on, do it now. Come on. Hallelujah. 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 Woo! Hallelujah. Thank you, Jesus. Woo! Come on. Come on. Come on. Lumapit sa Panginoon. Come on. Kung mayroon yung mga doubt sa mind natin, may mga nagawa tayo nagbibigay ng mga doubt sa atin, ilapit natin sa cross. Ilapit natin kay Jesus Christ. You have the glory of the Lord. You can come. You can come. Woo! Thank you, Jesus. Woo! Hallelujah. Oh, thank you, Holy Spirit. Woo! Kakaya na aking Pinoon. Kaya na ay, kakana ay. Woo! Hallelujah. Purihin ka. Sampahin ka. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. Woo! Get out of yourself. Get out of yourself. Get out of yourself. Get in. Get in. Christ. Get in, Holy Spirit. Whoa. Woo. Come on. Swim in His presence. Swim in His presence. Oh. Panginoon, Ikaw, itinatawid ko. Panginoon, hangan ko ay lisensya mo. Tulaman ang puso't isipan, sa'yo lamang mapagkailanman. Pag-ibig ko sa'yo'y inaalala. Panginoon. Mga backup singers. Panginoon, yes, Lord. Ikaw naman ang puso't isipan, sa'yo lamang mapagkailanman. Pag-ibig ko sa'yo'y inaalala. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala nang iba pang asang Jesus, kung di ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y ayon sa'yo, Jesus. Panginoon, ikaw ang itinawid ko. Yes, Lord. Panginoon, hangat ko ay presensya mo. Ikaw naman ang puso't isipan, sa'yo lamang mapagkailanman. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalala. Dahil ikaw,
Hallelujah, Lord. Wow. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat, Holy Spirit. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat, God. Oh, glory. Hallelujah. Tulad, Panginoon, nung sinabi namin kanina, Lord, ang pinagkaisahan namin. Nang salita kami ni Baba sa'yo, wala mangyari sa alabigan namin ito kalugod mo sa buhay na basa sa amin. Lord, tinatayo namin sa tamong yan. Wika mo, Panginoon, sisiguraduhin mo na ang bawat salita mo na ibinigay mo ay magaganap. Siya nawa, O Lord, siya nawa, O Lord, siya nawa, O Lord. Ayaw na po namin ng old way, ng nagagisnan, nung sumasali kami sa hatak ng mundo, sa hatak ng churches, sa hatak ng religion. Ayaw namin, Lord. Basic lang, napaka-simple lang eh. Moving towards Christ-likeness para magampanan namin ang mission namin sa mundong ito. Yes, Lord, we will not fail you, we will not disappoint you. We declare, we decree, we confess, we proclaim. Yes, Lord. Totoo yan, Panginoon. And Lord, we rely on your word that we can do all things. We can do it, Lord. Because Jesus, you will give us the strength. Holy Spirit, you're here to guide us, to lead us, comfort us, para mangyari maganap ang nais mo sa amin. Salamat, Ama. Salamat, O Diyos, pangungusap sa amin. Wini-welcome pa po namin yung mga revelations mo sa amin sa dating maraming pagtitipon. Amalat po ito gawin salita, kung hayang nakarinig lang. Sa halip ay gawin po kaming tagagawa din ng aming narinig. Dinideklara namin ito at pinipetisyon namin ang panalangin na ito sa aming Ama na nasa aming kaharian sa langit. Sa magitan ng lagda ng pangalan ng aming mahal na hari at Panginoong Jesus. Amen. 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 Dahil ikaw. Dapat ako. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko.